Uy, hi. Basta na. Ito, okay lang. Parang tagal kitang di nakikita. Saan ka ba naglalagi? Nagkasakit lang ako. Kasakit. Gumaling din si Vince sa mga tamang tinamo niya dahil sa hazing. Sa pagbabalik niya sa pamantasan matapos malagay sa peligro ang buhay, hindi lang ang kanyang katawan ang naipahinga ni Vince, kundi pati na rin ang kanyang isip. Ngayon, determinado na siyang makamtan ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Pinapasabi ng frat na tuloy ang final rites mo. Wala nang initiation. Formalities na lang pagdadaanan. Set tayo ng schedule. Hindi na siguro. Sige. We'll give you time. After all, you just came from... Wala namang may gusto nun eh. Yung mga kasabay mo, okay naman sila. Hindi mo lang talaga kinaya. Anyways, just tell us when you're ready. The frat is willing to welcome you. Hindi naman pinagsisihan ni Vince ang pagsali sa frat, pero malaking aral ang kanyang natutunan sa naging masaklap na karanasan. Ano naman ang mga siguro nakikita mong hindi maganda? Yun nga po yung tinatawag ng initiation na may kasamang pambubugbog. Hindi naman po kailangan ng pambubugbog eh. Kasi bakit mo bubugbugin yung magiging brad? Diba? Bakit mo bubugbugin yung neophyte? Well, in fact, magiging brad mo naman siya eventually. Parang iba po yung parang hindi ba po enough na yung magkaroon ng konting interview, gano'n. Matapos mawala ng 5 araw, bangkay na ng matagpuan ng isang estudyante ng University of Makati na sinasabing biktima ng hazing. Hindi na mapagkikita sa UP Diliman ang mga miyembro ng Sigma Rho Fraternity ngayong umuugong na umaaring sila'y sangkot sa pagkamatay ng isang estudyante nang dahil sa hazing. Ginugulantang tayo paminsan-minsan ng balita na may estudyanteng namamatay sa hazing dahil sa kalabisan ng ilang fraternity na nilamon na ng kultura ng karahasan. Lagi-lagi, marami ang nagdadalamhati para sa mga batang buhay at mayayabong na pangarap na nasasayang. Mga estudyanteng ginugusto lamang yakapin ang magagandang pangako ng kapatiran. At ngayon, marami pa ring pamilya ng mga biktima ng hazing ang naghihintay ng katarungan. Habang marahil, patuloy pa rin ang ilang fraternity sa kanilang kalupitan at karahasan. Kung uugatin natin yung cause niyan, ay siyempre dadating tayo doon sa isang patriarchal na kultura kung saan ay binibigyan ng pagpapahalaga ang masamang klase ng machismo or masculinity sa kalalakihan. At isa nito ay ang pagiging violent, pagiging dominant, pagiging aggressive na kuminsan ay nagdo-dominate sa isang fraternity. May batas laban sa hazing. Pero hindi raw karagdagang batas ang magbibigay lunas sa problema sa hazing at kultura ng karahasan ng mga fraternity, kundi pinagsama-samang aksyon para sa pagbabago mula sa may mga kinalaman sa kapatiran. I wouldn't judge kung kulang o tama yung anti-hazing law. As far as we are concerned, we think that it's sufficient to be able to pursue and to prosecute. Mahirap kasi na mag-propose ng, with all due respect sa mga nagbibigay ng suggestion na yon, to propose new legislation kasi parang minimislead natin yung publiko that the solution to this is more laws. The true solution to this is a cooperation from the community. From within the fraternity, the educators, the teachers, the classroom, sa university administrators, gender committees, etc., to alumni getting together, active intervention ng school authorities. Papa, I'm so sorry for all the trouble I've caused. Nagkamali ako. Akala ko by joining the frat, makakatulong yun sa pangarap ko maging abogado. I'm sorry for disappointing you. No, Vince. I'm sorry, anak. Baka nasobrahan ko ang pressure sa'yo. Of course, I want you to be a lawyer. Pero mali ako. Sobrang pagpupus ko sa'yo. Pwede kang maging attorney. Pero kung gusto mo,
Hindi yung gusto ko. I'm sorry, anak. I want you to be happy. Halika nga rito. Thanks, Dad. Nakalayo man si Vin sa pagsali sa fraternity, hangad sana niyang wala nang mabiktima katulad niya. Sana daw ay magising na ang mga miyembro ng ganitong samahan sa katotohanang hindi kailangan ang karahasan sa ngalan ng kapatiran. Ces Orenia Drilon, magandang gabi. Nakapagtapos ng bachelor's degree sa pamantasan si Vince. Ngayon ay first-year law student siya sa ibang kolehiyo. Patuloy siyang nagsusumikap para sa kanyang pangarap na maging abogado. Kung isa kang survivor, mag-email sa isurvive@abs-cbn.com at ibahagi sa amin ang iyong kwento. Pwede nyo rin kaming sundan sa Twitter at Facebook. Hanapin lamang ang iSurvive.